Kamusta kayong lahat mga ma'am and sir? Good day po sa inyong lahat. At kamusta po kayo? At ngayon, sa ganap natin ngayon ay gusto ko siyang ilipat ang aking tabdo na nag-iisa na sinetap natin sa mga mollies natin. Kasi ang tagal-tagal na hindi na siya nag-response na may sinyalis ba mag-drop ba siya, mangingitlog ba siya. Kasi nagbebeli na nga sila eh, yung dalawa nating female. Pero wala pa rin ako nakikitang senyalis doon. At dahil nga maliit sila at hindi ko makikita kung ano yung pinagkaiba ng mollies saka sa goldfish. Hindi alike ng goldfish, madali natin matedetermine kung manganganak na nga ba sila. At tara, samahan nyo ako sa ating pagche-check sa ating mga aquarium kung ano ba ang nangyayari dito. Ito yung sinetap natin nung nakaraang week. Meron tayong nilagay dito na pakita kayo. Itong long body na to. Ito ang lalaki. Ito naman ang short body ay female po ito. Isang white at isang naman may color na parang hilaw. So, dito sa ating other tank ay meron ng naglabas na babies nila. Meron po nilabas. Mga ma'am and sir, nakita ko lang kanina umaga na ilang piraso na inilabas. Pero ang kulay niya parang orange. Yun ang isakura natin. Dito sa part ng ganito ng guppy grass, dito sila nagtatago kasi medyo territorial to. Yung mga black medyo malalaki na, syempre yung mga puti na male na pwede nilang kainin ang maliliit. Ay, ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun oh, yan po oh, ayan po, may nakita kayo parang dot doon, siya yun, may maliit doon. Iba nagtatago eh. So, hindi ko alam kung naubos ba o mayroong nawala kasi hindi ko naman ito nababantayan at nandito lang tayo sa loob. Pinapabayaan ko lang to. Wala pa kasi tayong talagang setup dito sa ating mga mollies tank. Siguro gagawa natin to ng gawa natin ng panibagong tank at hindi ko na sila maasikaso. At syempre, dito tayo nagpo-focus sa ating mga goldfish. At meron naman ako napansin dito sa aking mga alaga. At meron ako nalaman dito sa ating mga isda. So magulo sila, nakakita sila ng ilaw. Itong kirin natin, may napansin ako na parang belly na pala siya. Paano nyo ba makita to? Ito siya. Yan. Ayan. Makikita nyo dyan ang ating kirin. Ito po, ayan, yung kirin na yan. Yung kirin na yan, ay, ito, yan. Ang kulay ng kirin natin ay kulay parang grayish na black ang wen. Tapos sa bandang ilalim niya ay parang nagwo-white na merong kasamang red na color. Tapos ang tail po ay lighter. So bumanda ang kulay niya.
Ito, magbibigay tayo ng konting tips para malaman nyo. Ilang araw na ako na nagpapakain ng mga high protein na pellet na mayroong vitamina. Almost na siguro nasa 7 days na. Kung napansin natin, hindi pa ako nagpapakain ng steamed egg. Ang steamed egg ko ay malakas din na protein na yon para sa kanila. Yung pangalawang araw na na-breed natin, yung Sakura na oranda natin na red and white ay naglabas na po. Ito yun. Siya. Ito siya. Ayan siya. Ayan po siya. Kasabay niya yung kanyang kapatid na isa. Ito na meron na rin. Kasi itong nandito, baka yung black na abangan natin saka itong kirin ay baka mamaya maglabas na rin. So naisipan natin ay wala na tayong tab naubos na. Yung 75 gallons natin doon ay hindi pa natin naasikaso. Yung 50 gallons natin dito hindi pa rin natin naasikaso. Pati yung binigay sa atin na 15 gallons ay hindi pa rin natin naasikaso. So nag-iisip pa ako ng ibang setup para dito sa mga iba pang natin mga isda. Kasi hindi ko sila muna pinapabayaan dito sa mga malalaking tank. Gawa ng nagkakainan nga sila. Kung hindi ako makapagbigay ng pagkain, naliban lang ako ng mga ilang pakain, ay nauubos ang aking mga alagang isda na maliliit kasi nagkakainan sila. Kaya nagplano tayo at naggawa tayo ng paraan, ilagay natin sa loob para bigyan sila ng everyday na pakain at saka nawa-water change natin at mapalaki natin agad. Ayun, ang tips ko para sa araw na ito, meron kasi tayong laging inaabangan. Yun yung laging nagigising ako ng umaga. Pagkadating ng umaga ay check natin yung ating female kung nag-aabulan. Yun yung isa pang senyalis. No? Ngayon, ibig ko sabihin, meron tayong pwedeng malaman doon sa ating female na goldfish para malaman natin kung buntis na ito. Bukod dun sa isang senyales na belly na siya, belly, ibig sabihin malaki na yung tiyan, drop na. Hindi ito yung usually na lumaki lang. Hindi normal yun yung parang alam mo na parang ano na talaga, bilog na bilugan na. Ay tumingin ka sa top, saka sa side view, kita mo na talaga na bilog na. Bukod dun sa senyales na yon at nakita natin na hindi na normal, meron pa isa pang check natin na kanyang bent na labasan ng kanilang dumi at doon din kasi nilalabas ang itlog. Ang itlog, kapag nabubuo na, ang bent ay mayroong klase para ito ay malaman kung magdadrop na o malapit na siyang mangitlog. Unang-una, ang bent niya ay parang hugis na namamaga, parang hindi na siya normal, at ang kulay nun ay pwedeng maging puti o pinkish ang kulay. Yun ang may isa pang senyales na malapit na ito makapaglabas ng itlog. Ayun, aabangan mo na lang ito ng ilang araw kasi malamang sa ilang araw ng una at pangalawang araw hanggang pangatlong araw, pwede na itong mangitlog ng umaga. Usually, hindi mo siya makikita ng paglabas ay umaga. Yung parang magpasikat na yung araw. Madaling araw po talaga sila nagbibreed. Kasi kadalasan kasi yung mga male
ay hinahabol na ang mga female. Diyan sila yung diyan sila yung active ng magang-maga, lalo na kung malamig. Makikita mo na lang na naghahabulan na sila doon sa kanilang tank. At napapansin mo, iba na yung kulay ng tubig, parang maputi-puti na at parang may amoy similya. Yun yung isa pang senyales na naglabas na sila ng mga kanya-kanya nilang similya at itlog. At ito, ginawa ko dito, kailangan natin ilipat dun sa sa 5 gallons para magkaroon tayo ng space. Itong tank na to, na tub na to. So wala na akong lalagyan. Wala na po akong lalagyan. Hindi pa ako nakalabas para makakuha ng new tub para sa kanilang lalagyan. Kasi hindi pa natin naasikaso ang ating 50 gallons, 15 gallons, saka 75 gallons sa empty. Kasi ang mayroon lang dito ay yung itong Ryukin at saka yung nasa baba na Oranda. So itong 75 gallons, 50 gallons sa dulo, saka 15 gallons na binigay doon ay hindi pa natin naasikaso. So gagawan pa natin ng setup yun eh. So sana may natutunan kayo sa konting tips para malaman nyo kung buntis na ba o mag-drop na ang inyong mga alaga. No? Mahalaga yun para hindi masayang yung inyong mga itlog. Kasi kapag napabayaan nyo at hindi nyo naman nakita iyon, wala namang problema. Kasi kinakain naman ng mga iba pang kasama niya doon yung itlog. Pero ang tubig nyo, kailangan mo pa rin mag-water change kasi magkakaroon nyo ng mga similya. Parang bula-bula at hindi maintindihan ang amoy. Sana may natutunan sa mga konting tips para sa ating pag-breed. Sana supportahan nyo pa rin ako sa mga ilalabas ko pang video. No? Bye-bye! Peace out!